Nato muli ang Pastor Fernand's Vlog, magtatalakay na sa buksa. Ngayon po ay 8:43. Bago po ang lahat ay pumunay manalangin. Mapagpalang Diyos na kami sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po namin pinupurit na pasalamatan na dakila sa buhay namin. Maraming salamat naman sa panganas ng Panginoon. Amen. Amen. Shoutout muna kay Noel Gumaang, Ami Manasan, Charles Delgado, Flor Evora, Melchizedek B. Rivera, Tess Delgado Reyes, Bernlin Lingayo, Susan Soriano, Leo Almonte, Angelo Sante, and Ces Manik. So magpapatuloy na po tayo sa ating tinatalakay. Ating pong tinatalakay is about Christian doctrine, Kristiyanong doktrina o doktrina ng Kristiyano. At ang pag-aaral natin ngayon ay pagka-Diyos ni Kristo, deity of Jesus Christ. The word deity is about tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang ating lesson 1 is what does Jesus say about himself? Pero bago tayo dumako, tingnan muna natin ano po. Maraming tawang nalihis. Sabi to, many people have gone astray and formed religious cults because they deny that Jesus was God manifest in the flesh. So sa Tagalog po, maraming tao ang nalihis ng landas at nagtayo ng sariling relihiyon at na tinatawag nating kulto dahil sa kanilang pagtanggi na si Jesus ay Diyos. Ano po? Na nahayag sa laman. Ano po? Manifest in the flesh. O, tingnan po natin. Ano po ba ang sinasabi ng talata? Ano po? Dito sa John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Tingnan po natin. Ano po? Ibaba natin sa 14. In the beginning, the word already existed, that is Jesus Christ. So, sinasabing in the beginning, ito ay sa pasimula pa ng palikha. Yan. In the book of Genesis, in the beginning, the word already existed, the word was with God. So, yung salita ay kasama ng Diyos, and the word was God. So, ang salita ay Diyos. Ano po? So, verse 14, pag binaba natin, ano po? Ito po sabi, so the word became human and made his home among us. He was full of unfading love and unfaithfulness, and we have seen his glory and the glory of the Father's one and only Son. So, ang Diyos ay nasa kanya. Sabi ko, makinig, kung hindi ka naniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, pwede nyo hindi panoorin ito. Ano po? Pero sa naniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, saludo po ko sa inyo, panoorin nyo po ito. Hindi kayo pinipilit na maniwala na Diyos si Kristo kung ayaw nyo maniwala. Pero sa mga naniwala po, para po sa inyo ang talatang ito. Kanya tuwa ko doon sa akin na panood. Speaking tongues, natalakay niya. So, hindi ka naman naniwala sa speaking tongues, ba't ka naman kailangan manood naman? Tapos, magbabas ka pa. So, useless din ang gagawin mo kasi naniniwala siya doon eh. Ito pong nagbablogger na ito, si Pastor Fernand's Vlog, ay isa sa naniwala na si ay Diyos. Ito po ang sabi dito sa ating lesson 1. What does Jesus say about himself? Ano bang sinasabi ni Jesus sa kanyang sarili? So tingnan natin, ang sabi po dito, He came from heaven and is in heaven. So siya ay nagmula sa langit at nanggaling sa langit. John chapter 3 verse 13. Tingnan natin. John 3:13. So, basahin natin dito sa John chapter 3 verse 13. So, ang lesson 2, baka bukas natin talakayan. John chapter 1, John 3:13. Sabi po ay ganito, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Ito po sabi, ano po? Ang anak ng tao. So sabi dito, wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. So ibig sabihin, si Jesus nang galing na sa langit. Yun. Ano ibig sabihin nito? Diyos din po siya. Ano po? So sabi ko rin po dito, He claimed to be present everywhere. Matthew 18:20. Ito po sabi Matthew 18:20. So siya po pala ay nandun sa lahat. Yung salitang present everywhere. Omnipresent. Matthew chapter 18 verse 20.
Sapagkat saan man, medyo ano natin, mainit eh. Sabi rito, sapagkat saan man, may 2-3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ayun. So, yun po ang yung present everywhere. Ano po. Matthew 18:20. So, kaya ito yung patunay na siya ay Diyos sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, although hindi niya sinabing Diyos ako, pero sa punto ng pananalita niya ay nagpapag na siya Diyos. Ano po. Yan. So, sabi pa sabi rin dito, he says, he is Lord, o malaking titik na L. Even if of the Sabbath of God, yan. This about Jesus' authority over the things of God. So siya ay may kapangyarihan higit sa mga bagay ng Diyos. Mark chapter 2, verse 27 to 28. Mark chapter 2, verse 27 to 28. Mamaya talakay natin yung sa pangatlong vlog natin, tatakay natin 7 last word. Ano ba ang mga meaning nun? Sa isang upuan lang, pwede natin talakayin yun. Mark chapter 2, verse 27 to 28. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat sinabi rin ni Jesus, tinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi ka ang tao para sa araw ng pamamahinga. Verse 28, ang mga anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. So, ang anak ng tao tinutukoy, that is the title of Jesus Christ. Yun po yung titulo, binigyan siya ng titulo na gano'n. So, sabi pa rin dito ay, he calls God his Father. So, tinawag niyang Ama ang Diyos. So, John 5:17 to 18. John 5:17 to 18. Sabi rito, ngunit sinabi sa kanan ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. At din ako, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo, na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya binilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kasi kung bakit ganun ang pananaw ng mga Hudyo, sapagkat sila po naniniwala sa Judaism na isa lamang talaga ang Diyos. Ano po? Kaya sa Jesus hindi niya ginamit ito, pero na-detect kagad nila. So alam nila ang meaning pala nung sinasabing ang Ama ay Diyos. Sabi niya sa akin, Ama. So sunod ay, He is with the Father, therefore He is God. O tingnan natin, sa John 10:30 to 33. Sabi po ay ganito, ako at ang may isa, muling dumampot ng bato ang Hudyo upang batuin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong pinakita sa inyo ng mabubuting gawa mula sa Ama, alin sa mga itong dahilan at ako inyong babatuhin. Verse 33, sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos o blasphemous gani kibuloy mo. Sabagat pinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. So kasi nga, ang mga Hudyo naniniwala, yung salitang Mesias kasi para sa kanila pala ay hindi talaga yung Diyos yung pananaw nila Yan. Kasi yung pala ang kaya ibig sabihin kahit dumating yung Mesias at para makilala na sa Mesias, hindi pa rin nakikilala ng Diyos sila. Yun yung sinasabi, yun po ang kahulugan talaga Jesus says He came in His Father's name. So John 5:43, tingnan natin. John 5:43. Ang sabi ganito, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw niyo kong tanggapin,
Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. So, yun yung binibigyan emphasis dito, ano po, na siya'y naparito sa pangalan ng kanyang Ama. To see and know Him is in see and know the Father. Yun po sabi dito, ano, yun. Makita at makilala siya bilang, sabi dito, tingnan natin, ano, to see and know Him is to see and know the Father. John 4:14, 7 to 11. Sabi sa verse 7 to 14, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama, mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masasiyahan na kami. Ayun. Sabi naman ni Jesus dito, kung ako'y nakita nyo, nakita na ang Ama, yung pala ibig sabihin dito ng Panginoon. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo kong kasama hanggang ngayon, hindi pa ninyo ako kilala. Hindi pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sinaha sa kanya yung Ama. Anak kay Jesus. Hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na natiling sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Verse 11, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, ito rin pala din ang ni Kibuloy, ano. Pero the problem is, kaya pala, ano, sinabi niyang amay nasa kanya. Nabasa lang pala sa Bible, ay nangkin niya, ano. Kaya pala sinabi niya siya yung appointed son of God, ang matanda, ano. Wala tayong mababasa sa Biblia, appointed son of God. Kaya dito sablay yung mga member ni Kibuloy, ano. Banata mo isang preacher, sabi niya, kung makipagdebate ba si Kibuloy sa iyo, ay mananalo ka. Ay, hindi mananalo si Kibuloy, kasi logic pa lang eh. Hindi niya masagutin. Biblically tayo, Bible sa Bible tayo. No. Tapos sinasabi pa ng leader ninyo, mga Kibuloystians, na na si Jesus ay may asawa at nagkaanak at siya yun. So nakikita, wala po sa Biblia yan. So, ibig sabihin, saan nyo nadampot yan? Ibang aklat yung dinampot nyo. No? So, hindi inspired. Sa makatwid, hindi dapat paniwalaan. Ha? Baka mayroon ba kayong Bible na tinatawag, ano? Ang tanong, may authorized version ba yan? Yan ang tinatanong natin na po. So, tapos sasabihin mo na sa imianak at ikaw yun. Kita mo, dinampot lang pala ni Kibuloy ito eh. Yung huhuli na natin, ano? Ang dami dumadampot, mag-isip period, dinampot din niya, nakita niya yung liwanag. Sabi naman ni Pastor, yung isang Tolentino, Pastor Ben Tolentino, ay kausap yung mga alipores niya, mga babae, yung mga sipag yung mga babae, ingay din, sabi niya kay, sinabi niya nila kay Ben Tolentino, Pastor Benny Tolentino, na ay nakita ni Periol si Kristo. Kaya sabi naman ni Pastor Benny Tolentino, ay kung sabi ko yung nakita ko sa inyo, nakita ko na si Kristo, papayag kayo, hindi siya pumayag. Sige, lang na yun, Pero pag tinignan mo, pinagdadampot lang pala, nakikita niyo na inaangkin niya na kagad. Ang hilig bang kinikibuloy pala, inangkin niya. Pero mali nga yun. Mali yung kanyang sinabi na si Jesus ay may anak at sa iyo. So, ibig sabihin, ang Diyos ay may apo din. Sige, tinatin logic, may apo na pala ang Diyos. O yung paano appointed son? Dapat apo ang lalabas. Anak mo ni Jesus di ba? Si Jesus anak ng Diyos. Sige, natin logic na yun. Sige, natin logic ha. Sabi mo ay anak ka na Jesus. O sila ka ng Diyos, dapat sana apo ka ng Diyos. O sabihin mo lang sana, ako ay grandson of God. O sana mas maganda pa yun, mas kapanipaniwala pa eh. O di ba?
Pero kaso ang sinabi mo appointed son of God eh. O di ba? Pero tutuusin, tapos sasabi mo pag-aari mong kalalanan, paano nag-aari? O di ba? Bilhin niyo kayo. Paano kayong binili ka sa halaga o namatay ka ba? Ipinako ka ba sa krus? O tinatingin ko talagang totoo yun. Dapat sa Roma, o pumunta ka, ipako ka muna. At kapag namatay ka, at kung mabubuhay ka, maniniwala kami ikaw may appointed son. Subukan nga natin. Di ba? O ba't di ka muna pabaril? At pag nabuhay ka, gawin na lang natin. Sa Pilipinas, ang ginamit ay hindi na yung Roman. Sabi natin, ipapayang-isrog ka. Bakit ipapayang-isrog ka? Kasi para sa kaluluwa namin. Pero dapat, ang basihan na talagang kami tagay pag-aari mo, dapat mabubuhay ka. Pag hindi ka nabuhay, pati mga alipores mo, pwede namin kasuhan yan. Diba? Pwede natin, pwede kasi, sasabihin nyo, kami ay, sabihin nyo ay, pag-aari mong aming kaluluwa. Hindi ka pa nga namamatay sa, pangalawa, hindi naman krus ang o ba kaya ka binaril dahil na may iniimot sa'yo kasi blasphemous yan. O kanina yun, kasi sinabi ng blasphemy. O bakit pinapantay sa rin sa Diyos, ikaw, Kibuloy, ay yung mga lipores ni Kibuloy, hindi di ba blasphemous yung leader ninyo? Di kayong sumusunod si Kibuloy ay blasphemous din? Ito pa matinding pangakanyan. Kapag sinipingan kita, para si Senyor Aguila, yun. Kapag sinipingan kita, sinisipingan ka ng Diyos, nasipin ba ang Diyos? Ang Diyos sa Espiritu, wala siyang pandamdaming sexual. Kahit sa Satanas O paano makakasiping Satanas? O kailangan niyang katawan ng tao. O di ba? Ay hindi naman ganun ang Diyos O di ba? Kailanman ang sexual ay inutos lang sa tao. Hindi sa mga anghel. Ano po? Yun. Kaya dito nagkamali si Kibuloy. O biro mo. O dapat ako ay grandson of God the Father, mas okay pa yun O di ba? Kasi appointed son, ang tanong, sino nag-appoint sa'yo? Yung dapat natin malaman yun, sino nag-appoint? Di ba? Appointed son, sino nag-appoint? Ikaw lang ang nag-appoint sarili mo. O di ba? Kahit yung mga pastor namin, si Pastor Kim, hindi yan appointed son of God. O di ba? Walang mag-aangkin ng mga pastor na sila appointed son. Tapos wala kaya si Kibuloy, si Renato Di Carillo, meron sa Victoria yan. Mr. Rebel, gabay no, Rebel pala. Meron siya diyan si Renato Di Carillo, sabi niya, Father of Revival. Nako, matindi yan. Yung GSR Shield, meron yan. Nako, matindi yan. Pag-angking na katulad ng Father of Revival, napakatindi ng sultang Father. Naku, nakakatakot yun. Dapat revivalist na lang, mas maganda pa. Pwede yun. Pero Father of Revival, ay Holy Spirit yung O di ba? Mayabang ka na Kaya tatlo yan, si Kibuloy, si Periol, at saka si Renato Di Carillo. Yan tatlo na yan Puro mga sablay ang mga pag-iisip. Renz Curado is watching. Ulitin ko po, itong aking vlog nito ay isang naniniwalang Diyos si Kristo. So hindi ka naniwalang Diyos si Kristo, tao lang si Kristo, hindi para sa inyo ang video na to. Kasi kahit kayo mag-bash pa, hindi ko kayo papasinin. Kung gusto niyo makipagdebate, bahala na po kayo. Hindi ako makipagdebate sa inyo. Kasi alam ko naman na kahit gamitan pa kayo dahil bulag kayo sa katotohanan, kasi sabihin niyo nasa totoo kayo, dapat naniwala kayo sa sinasabi na sa Diyos talagang maliwanag yung ating binasa kanina. Sabi dito, ito pa, He speaks with the same authority as Scripture. Sabi dito, si Jesus ay nagsalita. He speaks with the same authority as Scripture. Tingnan natin yung Matthew 5:21 to 22 at 27:28. Tingnan natin. Yan sabi ni Miss dito daw ako sa
chapel. Pero ayoko lang na maingay kasi ayoko lang may matawag sa akin. Tapos ang ingay ng mga sasakyan. Pati yung tricycle ay yung motor ay nakabulwang. Isa sasawayin ko ng mamaya yun ay. Ingay na sakit sa tenga. Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Ito sabi ano? Ito sabi, narinig niyo na sinabi sa inyo mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mong pumatay ay mananagot sa hukuman. Tama ba yun? Baka mali. O tama eh. Ito matindi ano. Pumatay ay mananagot sa hukuman. Ito yung sa Old Testament, tinatalakay na Jesus. Pero sa verse 22, siya na may sabi nito. O meron siya otoridad ano. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang tumahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa katastasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, o matindi yung mga ano. Diba? O, ito yung mga mahilig sa debate dati eh. Pero naku, namatay na ito eh. Pero ang lagi niya sinasabi ay GAGO. Ano? Kita mo na. O, dapat bang sabihin to? Oh, ang sabi dito, sabi ng ulol ka ay mapapanganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ngayon, iniiwasan nyo na, ilo-logic nyo pa na, hindi naman namin ano, yan ay sinasabing GAGO. Ito, pag nasisilat kayo, yung leader nyo ha, ikaw na nagsabi na hindi ako dapat pa ng pastor, yung leader mo, kilala ko eh. Ito mo sabi niya eh, kapatid mali ang tanong mo. O diba? Kasi masasapul siya eh. Pag hindi masagot, sasabihin mali ang tanong. Ay kung ako naman ang kausap mo, sasabihin ko, mali din po kasi ang sagot niyo. Itama niyo, magkakasundo tayo. Yun na ang logic yan eh. Tapos sabi niyo, pilosopo. Eh kayo nga na may pilosopo oh. O diba? O yung ulol ka, sabi nga ni Kristo. O yung pagmumura, yung huwag kang magsasabi ng GAGO. Ang tawag dyan ay oral defamation. Diba? Kahit nga sa politiko, kita nyo, kanina kung napanood nyo yung aking, kung nabasa nyo yung aking pinost, diba, na yung isang vlogger, talagang sabi niya, eh, hindi daw masama magmura sa publiko. Abay, saan pa nakakita mo, hindi pwedeng, nasaan na pwede ka magmura sa publiko? Oh, ito mo na, ibig sabihin, wala kang moral. O sasabihin mo, sinisira kita. Wala talagang moral. Ang tanong, moral ba yung magmura ka? O diba? Oh, naturo yan sa iyo at hindi ka talaga maka-Diyos. Binyagan ka lang sa simbahan. Pero kung talagang totoong sa Diyos ka, dapat ang bibig mo, sabi ng Bible, ano, ang bibig natin ay ginagamit na sa pagpupuri sa Diyos, pero panlait sa kapwa. Kahit pa hindi mo gusto ang politiko, ako kahit hindi ko gusto yung politiko, never kong minura siya. O diba? Kahit mga teacher, pagpalay natin mali ang teacher, kasi may mga estudyanteng minumura eh. Nagmura doon sa teacher eh. Kita mo na. Pero binyagan kayo sa simbahan. Dapat yan ang unang pag-aralan mo. Nawawalan ka ng moral. Ikaw na vlogger ka. O, kahit nang tinanong ni Benny Abante eh, ano eh. Sabi niya eh, hindi naman di ka masama magmura. Pwede ka magmura sa publiko, public places. Abay, masama nun. So, ibig sabihin, wala kang moral pag gano'n. Kung sasabihin mo, ba't ko sinasabi wala kang moral? Bakit may moral? Moral ba yung, may pagkamoral ba yung, tama ba ang moral mo? O sabihin natin, wala man taong walang moral, ano? Pero bad moral yun sa iyo. Hindi good moral, ano po. Kaya tama yung mother superior namin dati, nanghingi estudyante ng ano, pwede po ba makahingi ng good moral character? Sabi, moral character, hindi good moral. Kasi kung pasaway ka, paano ka nagkaroon ng good? Ang moral mo, diba? Yung nagmumura ka, o diba nambubuli ka, diba? So hindi moral yan, ano? Hindi good moral yan. Immoral ang tawag dyan. O bakit immoral? Ay, yung moral mo sablay eh. Diba? Biro mo pwede ka pala magmura kahit saan. O diba? O vlogger ka, ibig sabihin yan, pinopromote mo pala yung pagmumura. Sasabihin mo na pwede magmura. O di po ba? Yung presidente rin ay napagdali din ano kasi nagmumura nga. Di ba? Ako, dati sinusuportan ko siya. Talaga dahil siya yung nakaupo eh. Pero hindi siya nakaupo, doon ako sa nakaupo ngayon. Hindi ko nakita nagmura yun eh. Hindi ko nakita minura ang Diyos doon eh. Di ba?
O my God is not your God. O di ba? O ang tanong ko, total, hindi ang Diyos ko pala, hindi ang Diyos ko. O magkaiba nga tayo. O sa makatwid yun. Kapag sa pastor mo ginamit yan, ang sasabihin ko, hindi yung Diyos mo hindi pala Diyos namin, ba't kami susuporta sa iyo? O di ba? Yun ang logic nun. Kita niyo po ano. O sabi dito sa verse 23 pa 27 and 28. Narinig niyo sinabi, huwag kang mangalunya sa Old Testamento. Pero sabi ni Kristo, siya nagsabi, di ba? Kumbaga binago niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, o inamyandahan niya, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Dating pangalunya ay ginagawa ng may asawa. Pero dito, sabi dito, tumingin lang may mahalay. So, ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, meron siyang authority kagaya ng scripture. Yun. He uses the title I am. Matindi yung ginamit dito. Ginamit yung I am sa Exodus 3:14. Ginamit din yung I am that I am. Kaya YHWH. Diba? Yod. Yun. Yung he. Tapos, ano isa? Det. YHWH, wala pala. Wow at het uli, yan, YHWH. That is a tetragrammaton for Hebrew letters. Ngayon, bakit nilagyan ng bawas yan? Pero meron din namang sumaguni muna sa mga scholar ng Hebrew yan, ng mga Hudyo, Jewish scholar. Yung ating Good News Bible, nakalagay po dyan ay Yahweh, sinasabi niyo binago. Ito naman hindi ka mamatay, So, bakit lagyan niya ng bawal sa Para lang sa hindi nag-aral ng Hebrew. Pero sa amin, kahit naman lagyan yan, nababasa ng estudyante ko yan, Diba? Pin-exempt nga, halos lahat perfect sila, Ilan lang hindi nakakuha. Ito yung Abraham. Ang pagsusulat ng Abraham, kahit walang bawas yan. Mababasa mo yan, Yun. Kaya, yun yung masabi natin, So, yun, So, yung I am, ang Diyos lang may gamit ito. At alam nyo ba na yung salitang I am, ay, ibig sabihin talagang, ito ay kapitapitagan Diyos, anong ibig sabihin ito. Kaya nga po, mga Hudyo, bago nila banggitin yun, ang Israelita, bago nila banggitin ang pangalang Diyos, naliligo muna sila. Kaya mga tuli, ay para sa kanila marami yun, hindi ka dapat tumawag ng pangalan ng Diyos. Huwag mong babanggitin ang Diyos kapag ikaw ay madumi. Yun ang ibig sabihin. Yun yung respeto. Hindi naintindihan, di ba? May utos tayo. Yung mga simbahan natin. Di ba nakalagay doon, huwag mong babanggitin sa walang kabulan ng pangalan ng Diyos. Ano yun? Kailangan maligo ka muna. Di ba? Ganun ang mga Hudyo. Di ba? Tapos, kung sasabihin mo, my God is not your God. Naku, hindi ka lang kilabutan nun. Diba? Tapos, mumurahin mo ang Panginoon, mumurahin mo ang Diyos, napakatindi niya. Total, sinabi mo pala yan. Diyos pala namin ay hindi mo Diyos. Ba't kami makikisa sa iyo? Yun ang logic nyo, di ba? He talks of his existence before Abraham. John chapter 8, verse 58. Yun. So, bago pa si Abraham, nandun na siya. Matindi, John 8:58. Tingnan natin. So, maliwanag pong ibig sabihin nung YHWH, Yun po ay lagyan ng vowels, pero kahit wala yung vowels, ang basa niyan ay, ang basa niyan ay Yahweh pa rin, Pwede na yung basahin ng Yahweh. Kaya dito nagkamali mga Jehovah's Witness, Kasi alam ng pangalan ng Diyos ay si Jehovah lang. Sabi saksi ni Jehovah. So pag sinabi saksi ni Jehovah, nakita mo ang Diyos, yung ibig sabihin niya, ay ba't buhay ka pa? So, kaya nga pag tinanong mo sa kanila sa mga Jehovah's Witness, kung nakita talaga ng Diyos, ay delikado yun. Kasi dapat hindi ka buhay nun. Ano sabi ni Moises sa Diyos? Gusto ni Moises na makita ang Diyos, makita ang Diyos. Sabi ng Diyos, ang pwede mo na makita ang likod ko.
Pero yung mukha ko, hindi mo pwede makita dahil walang sino mong tao nakakita sa mukha ko na nabuhay. Ibig sabihin, mamamatay ka. O, diba? Kaya, ang isang tatanong natin sa mga Jehovah's Witness, ano yung tsura ng Diyos? O sige, kung nakita mo talaga. O, kaya yung salitang Jehovah, sa totoo lang, is a flagrant error. Kasi walang letter J sa Hebrew at saka Greek. O, dapat dyan ang pangalan Jehovah. Letter Y meron. O, yod po yan. Pero letter J wala eh. Ngayon sa English, pwede natin gamitin yun. Pero pag originally, hindi pwedeng gamitin yung Jehovah. So ginagamit lang natin Jehovah dahil meron tayong English. Pero talagang pag itatranslate mo ito sa pag itatranslate mo ito sa Hebrew, hindi pwede wala yung letter J, that is Y. Ano po? Kahit yung Jesus, ano po? Ang nakalagay po din Jesus. Jesus po ang gagamitin mo. So, tingnan natin, So, kaya, hindi ko maintindihan itong mga Jehovah, paano ka naging saksi ni Jehovah. Matindi yung saksi ni Jehovah. Alam mo ba sabihin baging saksi? Sa Greek word, ang ibig sabihin sa martus, ibig sabihin ay mamamatay ka o maging martyr ka. Ang mamartyr po pinapatayan pag sila nagpapatotoo ng Kristo. Diba? Ngayon, ano ang tama? Hindi saksi. Ang tama po ay yung nasa aklat po ng 2 Timothy. Ito po ang tama. Ano po? Yan. Hindi tayo saksi ngayon. Ngayon, ano yung patotoo sa church? Hindi saksi yun. Hindi po pagsaksi yun. Yun po ay meron kang pagpapahayag ng mga kabutihan ng Diyos. Yung ibig sabihin ng hindi po yung testimony. Papatutuhanan mo lang yung gawa ng Diyos. Natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ang mga narinig mo sa aking sarap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayang magturo naman sa iba. Ngayon, yung apostol, hindi rin pwedeng kabig kahit kanino. Wala na po yung office of the apostle, meron na po gift of the apostle, that is a modern term, missionary. Kasi ang office of the apostle, natapos na po 100 AD, Kaya matapos namatay na po, pinakaunang apostol doon si Paul. Maraming namatay na po yung apostol. Kaya nagkaroon ng tinatawag nating mga forefathers na tinatawag. Na sila po yung nagpatuloy, sila Polycarp. Sila po yung mga forefathers, inabutan natin yan. Sa church history po yung nakita. So wala po yung saksi. Kasi ang ibig sabihin ng saksi, ikaw ay mamamatay para kay Kristo talaga. Diba? Ngayon, kung sasabihin mong saksi ka, diba? Saksi ni Jehovah, paano mong nasabing nasaksayin mo ng Diyos? Alam ba itsura ng Diyos? Yan ang natatanong ko muna diba? Tanong natin mga Jehovah kung nakita ng Diyos. Kasi saksi kinabit mo pag tanong mo sa ano ibig sabihin ng saksi, nakakita sa Diyos, delikado yun. Pag nakita mo ng Diyos, ang Diyos sabi ng Bible, wala nakakita sa Diyos. Pero kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya. Kaya kung kayo mayroong pag-ibig sa kapwa mo, ay nasa iyong Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung wala ka pag-ibig sa kapwa mo, yung sinampay ng kapitbahay mo, hindi mo lang nahulog, hindi mo lang sinampay uli, wala kang pakialam. Diba? Dalawang utos ng Diyos. Ibigyan mo ng Diyos ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. Pangalawa, ibigyan mo ng kapwa mo kagaya ng sarili mo. So napunta tuloy tayo doon. Gawa doon sa uses na I am. So ang tama po ay I am. Ang tama po doon ay YHWH. Dapat yun ang ginamit ng mga Jehovah. Pero sana alisin yung saksi. Mas kapanay-panala pa. Diba? Tapos nagkaroon sila ng salin ng Biblia na New World Translation. Nagkaroon ng Article A na wala naman sa lahat ng salin ng Biblia at wala po yung authorized version. Yung ating mga Biblia, dapat may authorized version yan. Kaya tinanong ko yung Mormons dyan hindi daw kailangan ng authorized version. Kasi tama daw yung kanilang sinabi at sila lang tama. Pag tinanong kung bakit hindi tama, ibang sagot. Ang gulo. Diba? So kita niyo po, dapat may authorized version. Once na walang authorized version yan, ibig sabihin,
ayan ay focus mo na lamang. Yeah. So ito pa matindi, no? He talks of his existence before Abraham. He claimed to be king and final judge. O matindi salitang final judge, ang pinakahuling hukom. Inangkin niya na siya ay hari. Matthew 25:31 to 46, medyo mahaba kasi. Sabi pa rin dito, he claims to be king and final judge. Ang matindi. Old Testament has the Lord Jehovah as judge. Itong Jehovah kasi English ito, pero pag sa original po, sa Greek at saka sa Hebrew, ang dapat gagamitin mo ay Yehovah. Maganda pa ganito. YSWH, Rapa. Mabuti pa siya, mabuti pa yung miyembro ng El Shaddai, na ginamit Jehovah. Mas bilip pa ako doon kay Mike Velarde, ganda ng kanyang Yahweh El Shaddai. Ganda, doon nga ako natuto na dati, sabi ko para sira, uwi ata ako. Sabi niya, ilabas niyang wallet. Sabi ko, Mike Velarde. Pero si Mike Velarde, gusto ko po yung niya. Maganda siya, wala siyang tinataas na reliyon. Yun maganda sa kanya. Ang hindi ko lang nagustuhan, yung panyo ay pag pinahid, nagpapagaling. Ay, alam niyo, tinanggalan mo ng power si Kristo. Sabi ni Kristo, magpatong ng kamay, gagaling yung sakit. Sa aking pangalan, yun po. Hindi yung panyo. Diba? So, ito po ang, maganda yung Yahweh. Sabi niya, labas ang wallet. Sabi, para siya na ulo to. Pero nagkakapera. Hanggang sa dumating sa point na sinubo ko rin yung gano'n. At pinanawa sa akin ng Lord, ang pinanawa ng Lord sa akin, ikaw ang sablay. Tama siya, inaamin ko po. Ngayon ay sinubo ko rin yun. At may pera naman ako dito. Walang bigas, may pambilian. Pero sinubo ko, Panginoon, matesting na, Lord. Gusto ko lang masubok muna kasi para masatisfied ako. Sabi ko, bigas. Walang bigas dito sa bigasan namin. Sa Panganes, ikaw bigas, pumunta ka sa bigasan. Mamaya ka toksiteranan. Pastor, dalawang salot na bigas po. Kita nyo napakatindi. Pwede mo declare. Kaya ngayon sa mga pagpipreach ni Mike Velarde, ako'y nabibless din sa kanya. Pagkamatindi ako member nun mas mabuti pa yung kasi ang ginamit niya, Yahweh El Shaddai, tama po yun. The word El ay most powerful. Kaya si Kristo most powerful din. The Holy Spirit most powerful. So, isang Diyos na may tatlong Diyos, yun. Kasi yung Shaddai, ibig sabihin the word Shaddai, alam niyo mga miyembro ng Shaddai, ang the word Shaddai, ang ibig sabihin nun ay nagpapasuso, nangalaga, nagbabantay sa iyo. Yun po. Pero yung Shaddai ay walang visa kung wala yung El. El Shaddai. Ang tanong, saan naman yung Trinity? Ang Trinity po ay hindi biblical term para makita natin na hindi siya biblical term, but theological term. Ang ibig sabihin Trinity, yung tatlo nagkaisa, Di ba? Nagkaisa yung tatlo. Kaya, ngayon, ang gagamitin po natin para mag-termine natin yun, ay yung sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning was Elohim. Eloha, one. Diba? Singular. Plus in, yun, mamaya papakita sa inyo. Plus in, plural. Kaya Elohim. Yung ginamit niya yung salitang as, gawin natin ang tao na kagaya natin. Ang sabi ng mga oneness, anghel daw yun. Hindi po, So, pagdating mo sa New Testament, ano na yung ginamit? John chapter 1, verse 1, in the beginning was Theos. Meron sigma. Ako po ang professor ng Greek at saka professor ng Hebrew. Kaya alam natin, ngayon, Pastor John Leo is watching. Di ba? So, ngayon, Theos, nandun yung salitang theta, Omicron, hindi Omicron ginamit, Omega ang ginamit po doon. Di ba? Omicron. Tapos, ano pa yung isa? Meron pang bawas sa Hebrew lang wala. Epsilon ang ginamit. Di ba? Eta pala, kasi ang eta is soft case. Kasi ay malambot siya. So, ginamit sa kadyusan niya. Tapos, sigma. Ang sigma po, pag ganun po, yan po ay sa gitna.
Pero pag sa huli po, ganitong gagamitin mo para seekers. O, di po ba? So, yun po, ang ginamit po doon ay theos, hindi po theo. O, pagdating naman po kay Kristo, ang ginamit, di ba sabi, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, theon. O, that is neuter. O, yun pong ginamit. Diyos po yun. The word theo uso nga pagdadampot ng mga niniwalang tao na sa Kristo, yung theo, hindi pa, nung nakipagdebate doon sa Amerikano, hindi niya rin may paliwanag Okay, ito, magkaraga mo ng Greek, yung salitang theo that is God. So, piniliwanag kay Kristo, at ang ginamit po doon malaking titik. So, dito nagkamali ang newer translation, kasi sa Greek, sablay po yung kala-interpretation. Kita nyo na ha. Kaya si Kristo po ay Diyos din, Diyos siya, kapantay ng Ama, distinct, pag sinabing distinct, bagamat pareho sila ng posisyon, pero magkakaibang gawain, O, di ba? Kaya dito nagkamali din yung mga oneness, Ito pa sa verse 3, ano sabi ng verse 3, John chapter 1 verse 3, kung wala siya, hindi magagawa natin ang bagay. O, di ba? At siya rin nagsalita sa Old Testament, let there be light. Di ba sabi ng Diyos doon sa mga lagat niya, siya ang inyong pakinggan. O, di ba? Yun ang sabi, Yun. So, bago pa sa Abraham, nandun ang Panginoon. Ibig sabihin, nandun na talaga si Jesus. Wala pa sa Abraham, nandun na siya. O, kaya kita mo na, sabi ni Jesus, nakita ko ang pagbagsak ni Satanas. Ibig sabihin, nandun siya talaga sa pinangyarihan. Tayo, hindi natin nakita si Satanas na bumagsak. Yan. So, medyo nawawala, po. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa. O, di ba? Kaya theos po ang ginamit din theo. Kung theo lang yan, tama yung sinasabi na isa lang Diyos talaga, kaso may isang Diyos na may tatlong Diyos. Bakit tatlong Diyos ang ginamit doon? Kasi si Jesus ay Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Kasi kung absolute one, paano mo pagtutugmain niya? Di sasablay ka. O, di ba? Kahit sa Quotes and Occults, binasa yan 3 gods ako ang nakalagay. Yun ang ginamit. Kasi plural po ang tinawag. Kasi dun sa the word theos, kung wala pong sigma, yan po talaga ay isang Diyos lang talaga. Absolute one. Pero hindi po one O, di ba? O, kita niyo po. O, sabi nito, Old Testament as the Lord, Jehovah as judge. Yun. O, pati judge Kaya dito po nagkamali yung mga Jehovah. Kaya ako po sinasabi ito, hindi natin natakay mga Jehovah, pero ang ating sinasabi lang, yung tamang panunusalitang saksi. Kasi, paano mo kasi kung sinasabi saksi ka ng Diyos, saksi ka ni Yahweh, so ang tinutok mo din yung God the Father, o Testament yun, di ba? Dapat nakita mo talaga ang Diyos. Kaso si Moises nga ang pinakita na sa kanya, likod. Ngayon, ito naman yung iba, binigyan ng diin. O may pit ka ang Diyos. Kung talaga may pit ang Diyos, ang mababasa, Kasi ang dinampot pala niya yung, di ba tayo inakasawangin sa Diyos? O tipit ka pala. O tapos magalit sa akin. Wala sa ganda yun. O kung sinasabi niya nilikha tayo sa wangis ng Diyos, tapos pit pala, pit ka pala ng Diyos. Abay, nakakahiya naman yun, Kita mo, tapos sabi ni mimiloso po tayo. At saka kung totoong mipit ang Diyos, o di huwag ka lalabas ng bahay kasi baka dumiyan, mipit pala ang Diyos O, alam niyo po, yung salitang kamay po at saka paa ng Diyos, hindi tumutukoy sa literal na paa kasi espiritu po siya. Nagpapakita lang yung kamay ng ibig sabihin yung gawa ng Diyos, yung ibig sabihin niya. Unawain niyo ito yung konteksto. O, di ba? Wala pong puwet ang Diyos. Tapos sabi niya, wala siyang tuhod. O, ba't sabi may paa? Ay, may tuhod siya. O, paano siya makakatuntong? Sige nga. O, doon pala sasablay. O, di ba? Tapos sabi mo, namimiloso ko. Ito pang baba natin na kapatid, mali yung tanong mo. Ay, narinig ko lagi yan Mali daw yung tanong mo. Kaya masisilat. Ako naman, tatanong ko naman, ang sasabihin ko naman, sir, mali din po yung sagot nyo. Kaya mali din tanong ko. Tama yung tanong nyo, tama yung sagot nyo, magkakasundo tayo. Yung talagang logic niyan. Tapos ito pa sasabihin, hindi mo dapat ikipaliwanag ang Biblia. Pero sa inyo may Bible exposition. Kaya sabi ko, ang sa akin tinatalakay yung Bible exposition tayo, ang una natin tinalakay yung ibig sabihin ng Hebrew 9:22, yun ang Bible exposition.
O, sabi mo, Jimmy Tabunda, sabi nyo kasi hindi dapat paliwanag yung Bible, pero nag-imbita kayo. O kasi pwede mo pala namin matutunan ng Biblia eh. O, di ba? Pwede namin pala matutunan yan eh. Hindi doon dapat interpret. Sige, kung hindi dapat interpret, di nga nang pabasahin hanggang mabasahin. Para yung mga alipuros din ni dito, alipuros din ni Priol. Sinabi niya, pinakinggan yung Bible study. Sabi ng verse na ganito, basically, dapat ako na magbasa ng Bible, ba't mo ko babasahan? Marunong naman magbasa. Pinapalabas mo, hindi ako marunong magbasa. Di ba marunong magbasa? Binasa mo rin yung verse, at dapat meron kang paliwanag dyan. Ngayon sabi, hindi dapat pala yung Bible. Ba't ka mag-imbita? Tapos nakalagay sa inyo, Bible exposition. Ano yung tawag mo doon? Kaya exposition ipapaliwanag mo eh. Exegesis, ibig sabihin. The word exegesis from hermeneutics yan. Ang exegesis ay kung sasabihin mo yung sinasabi ng Biblia according to context. Diba? Yun. Islander Boy de Castro is watching. Salamat. Ito'y classmate ko ito nung high school ito. Yun. Salamat sa iyo, classmate. Nanood ka, Yan. So, kita nyo sabi nyo, hindi dapat i-interpret ang Bible. Kaya mula nagdala siya mag-invite. Kasi nga, paano ko papupuntay sa inyo? O di ibig niluloko mo lang tao, sasabihin mo, hindi dapat interpret ang Bible, dapat paliwanag, pero meron sa inyong Bible exposition. Ang gusto mo lang kasi, makinig lang ako sa iyo, pero, hindi ako dapat mag-interpret. O sino, kanino mo na, kasi kung sasabihin mo, dapat interpret, dapat sa inyo rin tanggalin yung Bible exposition. Kasi sasabihin nyo lahat, matututo naman sa Bible, pwede pala yun. Di huwag na tayo sumimba, Pastor John Leo, di ba? Huwag na tayo sumimba, kasi nga, pwede pala natin matutunan ng Biblia. Magbasa lang tayo ng Biblia, kanya-kanyang basa na lang tayo. Wala ding pastor, wala ding nangunguna, wala ding mga simbahan. O pwede pala matutunan tao eh. Ano bang purpose ng simbahan? Para pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag-aaralan ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, hindi pwede maunawa ng tao na wala nagpapaliwanag. Meron mga nagsasabi na ang ministro lang, ang pastor ng papaliwanag. Meron mga pinagbabawal ang pagbasa ng Bible eh. O di ba? So ang Biblia po ay dapat ipabasa natin sa tao. Pwede din tayo mag-Bible study. Tuturo mo yung sinasabi ng Biblia, kung ano sinasabi ng context. Kaya pag hindi naintindihan ng tao dyan, dapat masagot mo talaga. Lalo pag mga tanong, ibig sabihin ng Hebrew 9:22. O, basahin mo mabuti yun. Diba? So ito po yung sinasabi po natin. So yung pong Trinity, para ma-determine natin, hindi po Trinity ang ginamit ng Bible, ito yung ginamit ng mga teologo para ipaliwanag kung ano ang Diyos. Na ang Diyos ay merong, siya isang Diyos, ibig sabihin ng isa, nagkakaisa sila, kaya ang tawag ng Godhead. Dapat alam niyo ibig sabihin ng term na Godhead. Nang ibig sabihin, isang Diyos sila, nagkakaisa sila, kaya nga Trinity ang tawag eh. O, si Jesus, ang Holy Spirit, ang Ama ay Diyos pareho, same God, but magkaiba sila sa ginagawa. Kaya distinct. Yung salitang distinct, kung alisin nyo na Yun. Ito sabi po. Yun. Sabi dito, yung salitang Jehovah, nasa na tayo? Nasa YHWH, yun talagang tama. Walang makapagsabi ng pangalan na napakabanal ng pangalan na yun. Kaya sabi doon, naliligo mo ng mga Israelita. Ito pang ibig sabihin mong gagabitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. O di ba? So kailangan, bago mo banggitin pala ang pangalan ng Diyos sa mga Israelita, bago bumagit na, kailangan tuli ka. O, kaya pala nung bata ko, sinasabihin, ay, pag hindi ka tuli ng ding, hindi ka mapunta sa langit. Ayoko naman, hindi ko naintindihan yun, yung ba't hindi papasok sa langit? Nabasa ko pala sa Bible yun. Yung tinutukoy pala, ang pagtutuli ko, covenant ng Diyos sa Israel yan. Tayo walang covenant, kaya sabi ni Paul, yung pagtutuli ay hindi na sa atin, sa atin, grace of God. Kasi kahit tuli sila, itang daming kasalanan pa rin. Inihandog yung anak sa Kimolek, Kita niyo na po. Kasi ibig sabihin, hindi din niya mabisa yung pagtutuli. Totoo, naging lingkod ka ng bayan ka ng Diyos, ikaw yung pinili ng Panginoon, pero nagkasala ka pa rin po. Pero ang matindi po sa Israel, hindi na binabagit ang pangalan ng Diyos, yung YSWH, hanggat di sila naliligo. Kita niyo. Ito pong ibig, ganun pong kalupit mong araw. Tapos ikaw na Jehovah, nakita mo, nasaksil mo ng Diyos. Ganun ba katindi niyan? Bigla mong sasabihin na ito ang itsura ng Diyos? O,
Si Moises po, sabi ng Diyos sa kanya, pwede makita ang aking likod pero hindi ang aking mukha. Ngayon, ang tanong, sinabi ba ni Moises kung itsura ng likod ng Diyos? Hindi. Kasi nga, alam niyo bakit gusto ng Diyos na mangyari siya na sabi ni Moises? Sabi na niya, ni Moises, di ba yung request ni Moises pinagbigyan ng Diyos Pero sabi niya, huwag lang yung aking mukha kasi mamamatay ka kapag nakita mo yung likod. O bakit kay Moises pinakita? Siya lang naman yung mayroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya sabi niya kay Miriam, ito po matinding sabi niya kay Miriam. Kasi sabi niya, si Moises talaga, mas bunso ng kapatid. Ay sila yung nag-usap-usap. Sabi ng dalawa ni Aaron at ni Miriam. Sabi, si Moises lang ba ang kinakausap niya? Di ba tayo din? Nagalit ang Diyos doon. Sabi ng Diyos sino ba kayo? Alam niyo ba na si Moises ay aking lingkod? Kinakausap ko talaga yan. Oo. Alam niyo yung ginawa ng Diyos kay Miriam? Nagkaketong. Di ba? O kahit ikaw matanda, pero siya ang tinawag sa paglilingkod sa Panginoon, siya yung naging leader, respeto mo yan. Wala pong matandaan dyan. Kahit ikaw ang mas matanda pa yan, ay siya ang nagpapastoro, di ba? Ganun yun. Di ba? Matindihan po. O, pinakita sa kanya yung likod, pero hindi dinitermine ng Biblia kung yung likod ng Diyos. O kaya huwag mong lalagyan ng mipit ang Diyos. Dahil tumipit ang Diyos, huwag kang lalabas, baka dumumiyan. Tapos sa Biblia, sa toko. Tama naman, Pastor John, di ba? O, kumipit ang Diyos, abay delikado yun, baka dumiyan. Ay nasabi ng, kasi ang dinampot na tayo ni ka sa wangis ng Diyos, Genesis 1:26, basahin natin ha. O ito, kung saan natin makikita na mukha mo ng puwet ng Diyos. Mukha ang ginamit, hindi puwet Sana ganito sinabi. O, at ngayon, natin ng tao, ating dalhin mukhang puwet. Yun, hindi naman sinabing ganun Ito sabi dito Genesis 1:26, kita niyo po. Saan mababasa yun? Kaya makinig kayo ng mga alipuris niyan dati, hindi ko na binabanggit kasi baka awayin niyo ako Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan pala. Ayon sa ating wangis. Hindi sinabing sa ating puwet, Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop, maging maamo, mahilap, malaki o maliit. Wala po. Kasi yung sinasabi dito na wangis dito, hindi rin mukha. Kaya sabi nung aking teacher na elementary, si Miss Amor Mercado, ganda pa nung class ko yung teacher na yun Pero kahit ihihin ako, hindi ako makalabas Yun ang problema sa mga, kaya ngayon, laging ihihin. Kasi nga, anong nangyayari nun kahit ihihin yung mga bata, hindi makalabas, nahiya magsabi. Pero salamat sa mga teacher ko ngayon na ang inyong mga estudyante nyo at bata ay pinapayag mo siya, baka man sa inyo ay diba? So kaya hirap na hirap kundi ang tagal pa naman magturo ayun ang sabi niya mukha daw ng Diyos. Kaya kung mukha ng Diyos talaga ay literal yung mukha ng Diyos, ay bakit ang may wangit may maganda? Diba? So yung wangis po ay panloob na katawan po natin. Nasa pag pinag-aralan po natin yung tinatawag nating yung mga ano ba yung theology na tungkol sa tao, anthropology, kung pinag-aralan natin yun So, kung talagang sasabihin mo na mipit ang Diyos, tapos hindi ka tayo sa wangis ng Diyos, hindi ko pala ginumpit ng Diyos. So, ito mo, kalokohan mo na. Yan, kalokohan po yun. So wala po nakakita sa Panginoon. Wala po nakakita sa Diyos. Kaya dito sa Mablang Jehovah's Witness, wala nakakita maging sa likod ng Diyos. Kundi si Moises lang. At hindi na dinetermine ng Bible kung itsura ng likod ng Diyos. Ang pwede na natin sabihin dyan ay Deuteronomy 29:29, may mga bagay na lihim at sa Diyos lang. Pero kay Moises na-reveal talaga kung itsura ng likod ng Diyos. Pero siya lang nakakalaman. At ang tanong, kung malaman mo ang itsura ng likod ng Diyos, nakakatulong ba sa kaligtasan mo? Wala naman. Useless din lang diba? Ba't tayo pag nagbabasa ng Bible, gusto natin alamin lahat? Ang alamin mo lang, yung makakatulong sa iyo sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, sa pamumuhay espiritual. Pero yung mga tungkol sa likod ng Diyos, hindi na makakatulong sa iyo kahit malaman mo yan. Pero kung hindi ka rin maniniwala sa Diyos, baliwala din ka at malaman pa ang itsura ng Diyos. Diba? Pero gusto lang po sabihin sa inyo na dito nagkamali mga Jehovah's Witness.
Kailanman walang pwedeng sumaksi sa Diyos at ako hindi pwedeng magsaksi. Ano po? Ako ay disipulo ng Panginoon, pero hindi si Kristo ang aking nagturo sa akin, kundi may mga pastor. Pinagsalinan lang po yan. Ito po sabi, all power in heaven and on earth, Son of Man, His angels, His kingdom. Matindi His angels, mga anghel niya, His kingdom. Angels are called the angels of God. The kingdom is called the kingdom of God. Okay, so nandito lang po tayo. What does Jesus say about Himself? Ano ang sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili? So tatalakay natin, lesson 2, what do others say about Jesus? Ayun po, matindi. Then susunod tatalakay natin sa lesson 3, He is the object of divine worship. Sabihin Diyos. Sabihin niyo, pwedeng sambahin si Jesus, tapos tao lang siya. Paano anong lohi ko meron doon? Ang pwede na sambahin po ay Diyos. Kaya sa Jesus, dahil sisigan ba? Ito, tingnan natin sa salin ng ano ba sabi dito? Sa Matthew chapter 4, tingnan natin. Tingnan natin mabuti medyo nahinis. Then the evil went away and angels came and took care of Jesus. Pero sa ibang salin ay sinamba ng anghel. Ano po? Alam niyo po yung aklat mo ng Hebreo, yung Hebrew sa Bible, sinulat yan para ipakita kung sino si Jesus. Si Jesus ay more than Moses. Jesus is more than priest. Higit sa lahat si Jesus, Christ is all in all, Yan. Kaya ang Hebrew po ang nagpapalawan tungkol kay Jesus. Siguro po, magmat gusto ko ng talakayin kasi meron pa tayong talaka sa Matthew, pero tatalakayin natin yung Book of Hebrew para sa kanyang palawan natin ng tungkol kay Jesus Kristo. Tumatalakay ang Hebreo sa pagliligtas sa Old Testament. Anong kaligtasan sa Old Testament ng tao? Paniniwala sa dating ng Mesias through animal sacrifice. Pero tinapos na po yan ng Panginoon, napulpil po sa bagong tipan. Kaya sabi sa Hebreo chapter 9, verse 28 yata yun. Dito ako magtatapos. Yan. Hebreo chapter 9, verse 28. Ito pa sabi 9:28. Naayun na yung signal natin. Itong pa natin 10 palit. 9:28 sabi po dito. Ganyan din naman, si Kristo'y minsan lamang inandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. O kita nyo, pawiin O sa Old Testament, tinatakpan lang. Pero pinapawi. At ito gusto ko paliwanag sa atin, hindi po taon-taon namamatay ang Diyos. Si Jesus Ang tanong, bakit siya naging tao? Para mamatay sa krus. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos Pero tanda natin, Diyos pa rin siya. Pwedeng gawin ni Jesus yun na mawala siya sa krus. Pwede makalampas siya doon. Pero sabi niya, hindi niya ginamit yun. Sabi sa Bible, siya'y muling darating hindi upang muling handog. Okay, hindi taon-taon na mamatay. Yung nanay ko, tinanong ko O sabi na nanay ko pala sa akin patay ang Diyos ngayon. Nagalit sa akin nung sinabi ko hindi wala ng Diyos. So mali po yung pananaw natin muling handog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang naghihintay sa Kanya kailan second coming. Ngayon hindi po taon-taon na mamatay ang Panginoon. Kahapon po, ginagawa natin commemoration. Pag-alala sa Kanyang ginawa sa 2,000 years ago. Dapat ang dating na sa atin, hindi nga kailangan uling magpenitensya. Kaya alam nyo kung bababa ang Panginoon, huwag naman po kung magalit, sasabihin ko to Kung bababa talaga ang Panginoon, talagang kahit second coming siguro, kung ang Panginoon mag-iisip, baka siya bumaba, pagbabatukan yung mga nagpipinitensya, pinapalo nyo. Ang gusto sabihin ng Panginoon, matagal na niyang tinapos yan, hindi mo na kailangan gawin yun para ikaw ay masabing pagpapalain ng Panginoon. Alam niyo, kahit hindi mo gawin yan, ang kailangan gawin mo paniwalaan mo na si Kristo. Yung kamatayan po ni Kristo ay sapat sa ating buhay. Ano ibig sabihin ng sapat? Yung kasalanan ginawa mo sa nakaraan, yung ginagawa mo kasalanan sa nakaraan, sa ngayon, at sa darating, ay bayad na. O ibig sabihin, kailangan mo lang tanggapin. Wala ka nang gagawin sakripisyo kasi tinapos ni Kristo yan. At ang Panginoon, napapalingin pa rin, sasabihin ng Panginoon, patawarin mo sila sapagkat mangmang sila. Bakit?
Gusto nilang magpapakulo sa krus. Kahit magpapako ka dyan, sayang ang buhay mo. No? Ba't nga magpapako? Para na masabi makadiyos ka. Hindi ka pa rin kikilala makadiyos ka. Tapos yung iba nagpipinitensya, masugatan, maliligo sa dagat, tapos magiinom. Anong connection nun? So dapat po, kung talagang totoong naniniwala ka kay Kristo, hindi mo kaya magpinitensya. Hindi na po namin ginagawa ngayon yan. At wala pong nalugi ngayon. Hindi ka na dapat mukhang nalulugi. Bakit? Ngayon po is celebration. Kaya ang ating pong gagawin, celebrate Jesus, celebrate. Ganun po, Kaya ngayon, ang tanong, sino ang bumili sa atin? That is Jesus Christ. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi si Kibuloy. Paano nabili ang pag-aari? Nabili ang kaluluwa natin? Hindi po nabili ni Kibuloy. Ang kaluluwa po natin, ang bumili po ng ating kaluluwa ay Yesu Kristo. Diba? Tinubos tayo ni Kristo. Diba? Sabi, saan mababasa yan? 1 Peter chapter 2 verse 24. Okay, sabi po rin sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi po dito ay ganito. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at tumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga sugat kay pinagaling. Wala na pala ikaw gagawin kasi tapos na Tapos na yung haay ni Kristo, ba't ka pa nagpipinitensya? Hindi naman pinapagawa ni Kristo yan. At alam niyo yung handog natin kailan tatanggapin ni Kristo kapag naniwala ka sa hain ni Jesus Kristo 2,000 years ago. Kapatid, yun lang ang kailangan mo. So sa Jesus po ay nabuhay na muli at dahil siya nabuhay, pag-ari niya ating kaluluwaan. Ating katawan ay tinubos niya. At ang nakatira sa ating katawan ngayon ay ang Banal na Espiritu, 1 Corinthians 6:19, hindi po si Kibuloy, hindi po si Kristo. Kaya ako sinasabi ni Kibuloy na si Jesus ay nakatira sa kanya, nag-iisa lang po siya, pati mga lipores. Alam niyo kung saan sila pupunta, sa impyerno po sila pupunta. Bakit? Kasi blasphemous na po ang tawag doon. Kasi ang ibig sabihin niya, si Kibuloy pala ay bunga ng sexual intercourse ni Jesus at ni Maria. Kita niyo po, pambabastos po sa Biblia. Wala po sa Biblia. Kaya kayo mga lipores ni Kibuloy ay kayo mga kampon ni Satanas. At dahil kampon kayo ni Satanas, tatapon kayo sa impyerno. Kung gusto niyo puntahan dito sa Kaliban, magdebate tayo. Di ba? Bahala kayo sa buhay niyo. Tapos tatanungin niyo doon sa isang preacher, kung makipagdebate ba si Kibuloy, mananalo ka. Alam niyo, mahirap makipagdebate kay Kibuloy. Bakit? Kasi sabihin niya, meron yan pero hindi ko sasabihin. Kasi ang isang basehan natin, ano yung basehan nakatira sa iyo si Kristo? Paano siya titira sa iyo? Diba? Pakita mga itsura ni Kristo. Paano siya titira? Kung titira talaga si Kristo, tapos nasa katawan kanya, kung literal wasak-wasak ka dyan. Bakit? Kasi si Kristo ay may kalutan ng langit. Ay yung kalutan natin ay wala pa tayong panlangit na katawan diba? Hindi ito papasa, kaya nga makakasalubong tayo kay Kristo sa impapawid. Bakit? Kasi papalitan yung katawan mo ng katawang makalangit. Pero hanggat nasa katawan ka, hindi pa pwedeng bumalik si Kristo. Pag bumalik si Kristo, katulad ng Mount of Olives na sira Kaya Pastor John Leo, ito lang ang sagot doon sa nagsabi sa iyo na dumating na si Kristo literal. Kung spiritual, maniniwala tayo. Diba? Ang nakatira po sa ating katawan yung Holy Spirit, yung Banal na Espiritu. Diba? Kasi pag tumira sa katawan natin, kawawa po tayo. Baka ngayon ay malusaw ka dyan. So, dapat pag-isipan natin. Di po ba? Kasi ikaw ay nasa katawang makasalanan. Lahat tayo korap. At para si Jesus ay masalubong natin, ay kinakailangan palitan yung katawan natin ng katawang maluwalhati. So, ito po ang tamang logic. Yun. So, hindi po ako magaling. Ako po nag-research lang. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay tinutulungan ng Panginoon. Without God, hindi ko po masasabi ito. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. So tatalakayin natin sunod. So lesson 2 ay, what do others say about Jesus? Ngayon, si Jesus po ay nagpatotoo patungkol sa kanyang sarili. Pagamat hindi sinabing ako'y Diyos, pero sinabi niya ako tang maiisa, hindi sinabing ako rin yung Ama. Kundi, kung ano ang Ama, kung Diyos ang Ama, Diyos din ako. Ang tawag po ang Godhead o Kadiyusan. Elohim at saka Theos po ang gagamitin mo. Kasi kasi Theos po, ibig sabihin nun, John chapter 1 verse 1, in the beginning was God, sabi ito, di ba? In the beginning,
was God. Ano ba nalagay? Tingnan natin. Sa John chapter 1 verse 1. Tingnan po natin. John 1:1 ha. Yan. O, sabi dito, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God. O, Theos. And the Word was Theon. O, yun po tinutukoy dito. Yung Theos, merong sigma, ng ibig sabihin, God is plural. Ano po? So, merong isang Diyos na may tatlong Diyos. Yan naman tamang interpretation. So, hindi po, kaya yung sabi ni Jesus na ako't ang may isa, John 10:30, sa English po R, at ang R po ay plural. Pag is po, sablay po ang mga alagad noon. Maling grammar, ano po. Alam niyo, importante yung grammar, titignan mo kung past tense, present tense, future, marami po yan. Titignan mo kung singular, katulad ng fruit. Diba? Sa Galatians, sabi doon, Pastor John Leo, sabi dito ay, but the fruit, hindi po fruits ang ginamit. Kaya yung sasabi ng ibang mga pastor na, siyam na bunga, wala pong siyam na bunga. O, ang pwede nating gamitin diyang isang halimbawa ay yung Centaurus, di ba? O, Centaurus na gamitin natin, Centaurus sa Mindoro, di ba? Siyam ang liha nun, gano'n. O, di ba? O, that is a collective noun. O, dapat itinan po natin mabuti yan. So, hanggang dito lang po tayo. So, tandaan po natin yung pinatotoo ni Kristo tungkol sa kanyang sarili na nagpapahiwating na siya po'y Diyos. At tayo po ay bilang isang nakikinig sa ating Panginoon, naniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Ano po? Kasi sa mga patunay ng kasulatan. Kung hindi ka naniwala ng Diyos si Jesus tapos siya'y sinasamba mo, ikaw ay kulto. Ano? Kung ganun. Ano? So, ibig sabihin, mali ka talaga. Kasi ba't mo sasambahin siya? Hindi pala sa Diyos. Hindi mo na siyang sambahin. O sinasamba siya, sinamba siya ng mga angel. At ang sabi po doon, kahit sa Revelation, tinan mo, I cry, holy, holy, holy. Okay, tamo. Sinasabi lang kay Kristo na siyang bilang Lamb of God. Ano po? O yun. Kaya hanggang dito lang po tayo at ganoon mo pa sa mga na ituro ko na ay sapat na yan para maunawaan natin. Kung hindi pa rin, mag-pray na lang tayo na maunawaan natin mabuti. Yan po ang ibig sabihin ng tamang theology patungkol kay Kristo. That is Christology, deity of Jesus Christ. So si Kristo po ang ating paniniwala, Diyos at tao. Pero kung hindi po kayo naniniwala na Diyos si Jesus, hindi po para sa inyong video na ito. Salamat po. Bakit ko binubuhat ang cellphone? Kasi nga, medyo nawawala-wala signal. Kaya minsan ayoko dito sa church eh. Okay na. Ang ngayon lang naman. Pero mas maganda po ko siguro kung magkakantay ng cellphone na kagaya ng Realme. Dati si 25S consistent, yung 6i consistent po ang ano noon, ang signalan noon. Pero Oppo nako, mahina po sa signalan. Ang Vivo at saka ano po ang malakas signalan at saka Redmi o Xiaomi, malakas po signalan yan. Pero ang Samsung ay mahina rin po yan. Diba? So, kahit nakadikit na. Ito pa akin Tecno. Pero ang kagandahan nito, malinaw nga lang siya. Mura pati. Tapos ay 256 siya. Matibay din sa bagsakan. Ang problema lang, pawala-wala ang signal dito. Ano? Pero pag Realme yan, ako, ay sasarap mag-vlog. Ano po? Kahit nandun ako, kita pa rin sa Realme. So, yun lang po. At maraming salamat. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos na mapahin sa lahat. Salamat, Panginoon, sa amin na pag-aralan. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, ang nalakila sa buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na nawa, O Diyos, buksan ng kaisipan ng bawat isa, upang sa ganun, O Lord God, maunawaan nila ang turong ito, Panginoon, about Christology, yung deity of Jesus Christ, na Jesus mismo ay nagsabi kung sino siya at nakita namin, na bagamat hindi siya nasabing Diyos siya, pero sa kanya mga binibitiw mong panalita, ay talagang napapatunayan namin Diyos po siya, Panginoon. At kung yung mga hindi po naniniwalang Diyos Jesu Kristo, nawa, Panginoon, buksan mo ang kaisipan. At nangin ko rin po mga alipores ni Kibuloy, Panginoon, na mabuksan ang katotohanan na umalis sila kay Kibuloy, sapagkat hindi po magandang tingnan, O Diyos, na yung kanyang sinasabi na kanilang leader, na kapag sinipingan niya yung babae ay sinisipingan ng Diyos. Lord, kailanman di ka sumisiping. Ang sumisiping ng tao at dahil sa tao mo binigay ang sexual intercourse, Panginoon, to procreation. Hindi kailanman ugali ng Diyos na sumiping, Panginoon. So, sino po ang may gawa nito? Si Kibuloy na blasphemous person, Panginoon. Lord, nawa, O Diyos, ay ikaw na po ang bahala, ang kumilos sa mga tao na pinapantay ang sarili niya sa Diyos, Panginoon. Lord, mahabag ka sa mga miyembro ni Kibuloy,
sapagkat sila po'y naging blasphemous person, Panginoon, na kung saan ay ginagawan Diyos sa kanilang sarili at maging sigibuloy, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Naniwala kaming walang ibang Diyos sa mundo, kundi Ikaw, ang Banal na Espiritu at saka ang Diyos Ama. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. So God bless you po.